Good morning. So ito na yung side lever na M3 side lever na may power wheel. Ito yung bagong model natin. So ito ay order sa atin ni Sir Paul. Ito ay napagbigyan ko siya. Siya yung nakakuha ng ng pangalawang release ng side lever natin. So ito ay customized kasi nilipat dito sa kabila yung power wheel. At saka dito sa kabila yung sa kaliwa yung cocking lever niya. So ayan. So isa-isahin ko lang yung yung ginamit nating mga parts dito. Ito M3 silencer na maiksi. Ito yung barrel natin. Ito FX liner na ginawa natin ng sleeve. Ito ay maiksi yung shroud niya kasi ito yung ginagamit namin sa mga unit na hammer type. Medyo mahaba kasi yung hammer type kaya hanggang dito yung hanggang dito lang yung shroud niya. Yung tank natin is aluminum tank. At saka may bagong upgrade tayo kasi yung mga unit natin, yung gagamitin nating regulator is yung tushing reg galing kay Sir Donald. Ito hindi dito makita yung yung marking niya. Pag naikutan natin mamaya doon sa kabila, may makikita natin. Ito ay may custom rail tayo. Ito. Ang gawa ng M3. Ito yung pinagkaiba sa iba. Makikita niyo na side lever kasi so far tayo pa lang naman niya nakagawa ng power wheel. Hindi mo na kailangan susutin doon sa loob para pihitin yung screw para sa kanyang power hammer spring. So dito yung trigger niya, yung adjustment ng trigger dito sa ilalim dito. Ayan, Sentinel X yung nakalagay na scope galing kay Sir Pax Relucio. Shout out kay Sir Pax. Internals nito lahat naman stainless lahat. So yung dito sa side ng barrel natin, disuksok lang yan. Halimbawa mayroon kang barrel na ginagamit sa hammer type at saka gusto mong gamitin testing dito sa side lever natin, pwede mo nang ipasok kasi i-lock mo na lang yan. So ngayon naka 3 set screw pa lang ito, dapat 4 ito, pero okay naman yung 3, pero mamaya dagdagan natin ng isa pa. So ito custom made din na cup. Allen na yung naka-hexagonal hole na siya. Kasi mas madali siyang i-unscrew pag ganito. Compare mo sa flat or sa dalawang pin. Ayan yung mga na-upgrade natin. Ito rin yung sa lever niya. So walk around tayo dito sa kabila. Ito naman yung power wheel niya. Ito ay set natin mamaya sa number 1. Ayan, dinig nyo may lumalagatik. Ayan. So number 1 tayo dito sa kabila. Sa right side niya nilagay natin yung decocker niya. Ayan. Ito pakita natin yung tushing reg. Ayan. Alam ko lang kung kita sa video. Pero naka tushing reg tayo. So yung purpose ng video natin ngayon, hindi accuracy kasi yung order sa atin ni Sir Paul, receiver abong unit pero walang barrel. So nilagyan natin siya ng sarili nating barrel. Nakakabit na rin yung chronograph natin, FX chronograph. At saka i-check ko lang yung velocity niya sa number 1 hanggang sa number 10. Kung functional siya yung yung power wheel niya. So testing na natin. Ito i-on natin yung chrono. Ayan. Isabay lang natin dito sa cellphone natin yung reading niya. Nakakonect ito sa unit natin, cellphone. Kuha muna ako ng magazine. Ito pala yung magazine natin. Gamit ko ngayon GSD. Labas muna natin yung clip.
naririnig niyo sa putok niya, mahina lang kasi konting-konti na talaga yung nilalabas na hangin. Power wheel natin, ito ay nasa number 1 adjustment. Sige, try natin. 900. Setting right. 83. So dito mag-a-adjust tayo. Subukan natin kasi yung scope na to pina-repair sa atin ito ng customer natin kasi hindi na daw gumagalaw yung turret niya. Din yung na-repair natin para 2-in-1. Testing na tayo ng unit ni Sir Paul at saka testing na rin tayo ng scope ni Sir Rojo. Eto, gumagana na yung scope. Nung nakaraan hindi to gumagana kasi ewan kung nasobrahan sa pihit. $986. Nag one hole siya. Manda yung barrel ko pero hindi ko dinig yung yung chronograph natin. Nasa 986. Inulit ko yung video kasi hindi ko narinig yung velocity kanina. Power wheel set sa number 1. 982. Number 1, 982 na. $983. Oh, tama. Sa number 1 pa lang, 983 na yung velocity. Try natin taasan ng 3 clicks. $985. $988. 988 na. Pero yung patama natin, nagwa 1 hole tayo doon. Maganda yung barrel ko. Pero yung yung unit natin, dinig nyo, hindi siya masyadong malakas kasi nakatune na ito. Pinaghirapan ko itong i-tune na efficient siya at saka mataas yung velocity. Ito. Ito yung naka number 8. $996. Mahirap, kaliwete. Ito yung number 8. So, possible talaga na mag-1,000 ito mo yan. 992. $990. $994. $991. Wala na. So, yan yung review natin at saka testing ng unit ni Sir Paul. Kasi pag nag-continue pa ako nito, baka mauubos yung pellet ko. Tinaasan ko ito, Sir Paul, kasi alam ko baka gagamit ka ng mga local pellet. Kaya tinaasan ko na sa konti. Pero pag gusto mo siyang babaan, meron naman preload sa loob. Madali lang naman i-adjust.
Balik natin sa ano, number 1. Yung setup ng ating ano, power wheel. So sa atin dito, ideal talaga na mag-adjust ng power wheel kung hindi nakakasa. Pag nakakasa kasi, compress yung spring. Kaya medyo matigas siya. Pero kung hindi siya nakakompress, magaan ito. Ayan. Lagyan natin sa number 1. Maganda pa rin tumama yung mga 978. 972. 973. 970. Counterclockwise. Sayang walang butas dito. So dito ka mag-load sa kabila. I-lock mo lang muna. Tsaka yung pellet, yung dome type niya facing dito sa harap. Tsaka lagyan mo ng daliri para hindi siya mahulog. Pero hindi naman mahulog kasi maglalak eh. Tsaka pwede mo nang punuin. 13 shots. Astro, pasok pala yung Astro. Tsaka testing natin sa unit kung working yung ano natin, yung magazine. At saka i-rapid natin kung kaya niya mag-rapid na mabilisan na mag tira ng ano, kung working din yung ano niya, magazine. Kasi may mga magazine na minsan nag-stock up. Yung order sa atin ni Sir Paul, kasama yung magazine, kaya nagpabili siya ng magazine. Yung magazine di kasama sa unit natin, so makonsider ito sa accessories. So ipasok natin. Fit. Ano dong, titirahin ko dong. Ito na yung mga spare o-ring nya. Lahat ng o-ring na nagagamit sa side lever natin, ito na. So ito, dinamihan ko na yung mga spare nya para hindi siya magproblema ng ano, ng mga size, kasi ito yung tamang size na ito. Tsaka ito na yung t-shirt nya. May print na M3 airgun sa harap at saka sa likod, size large. Ayan, ibabalot na namin ito at saka ibabox yung unit niya para safe na makarating sa owner.